Alis lang kami saglit ha. Timo. Bonbon. Bantayan mo yung kapitod mo na. Okay, lalabas ba? Doon tayo. Doon tayo, Bonbon. Balik. Ikaw, Pipay. Labas ka muna, Pipay. Yan, uulan na. Labas ka na. Ayan. Halika to. Sige na, boy. Mumura no. Palawi mi ay wali mo na. Ibambu na. Mutar pasok mo. Pasok pa. Pasok, pasok. Buddy! Tadi ka, buddy? Medyo umupa ng bagya yung tubig, hindi kagaya ng pagdating ko po kanina. Buddy! Nasa looban na po tayo ng baryo. Kailangan talaga yung sasakyan mo dito malakas yung hatak. Okay, amo sana gina. Yun. Buddy, ito yung pinakalabasan po. Bali, ang biyahe na po natin mula sa
kubo ng Popoy's Place. 10 minutes. Ngayon, nasa SCTEX na po tayo. Mula naman dito hanggang sa Friendship, siguro po mga 30 minutes kung walang traffic. Habang nagbibiyay po kami kasama si Insan Berkeley, nakukuhanan ko po ang dinadaanan namin at nang sa ganon ay makikita nyo rin po kung ano ang sitwasyon dito kapag may check up tayo o may pinapagamot po tayo ng mga kabady natin. $11.5. Ito yung napansin ko. Pero ito, parang wala siya before. Pero try nyo tignan din sa mga previous niya, sir, na ano. Nandito pa rin siya. Yung bukol. Yung sugat. Parang nag-iilom po yung sugat. O yung... Ganito pa rin siya, sir. Yung before niya. Okay. Okay. Tignan natin siya blood. Oo, mabait siya. Good boy, Bamboo. Hintayin muna natin yung result ng CBC mo, no? Ayun na pala si doktora. Nag-improve po yung CPC result niya. So, last time yung WBC niya nasa 21. Ngayon po, nasa 18 na, no? 18.13. Ang normal is 6 to 17. And then, ano rin po siya, may slight anemia last time. So, yung hemoglobin niya, from 10.9, ngayon po, nag-normal na. Umakyat na ng 12. Then, si hematocrit niya from 34.55%, nag-normal na din po. Even si platelet. So, from 160, below normal range, ngayon po, 445. Nag-improve na po siya, no? So, yung ganitong level po sa CBC, medyo, ano na siya, okay na siya. If in any case na ipapatanggal niyo po yung bukol, mag-undergo ng surgical operation para ma-ano na natin, ma-biopsy and ma-rule out kung malignant tumor ba yan, para at least aware tayo. Kasi yung before, a week ago, hindi ko napansin po yun, ha? Yung dito, yung parang maliit na bukol sa may sa may ilong part pa din po yan eh. So, kayo po, anytime kung kailan nyo po siya gustong schedule for operation, for removal ng bukol and for biopsy po. Ano po, doktora? Sige po. Kasi nag-aano rin po kasi kami sa biyahe, nagmumula sa baryo, tapos yung Opo. isang oras. Ang maganda, dahil galing siya sa malayo, pwede nyo na siyang iwan sa amin. Para makapag, na siya itong overnight, kami na ang magpa-fast po sa kanya nun. Para tomorrow morning, doon natin gagawin yung procedure, sir, no? Kasi hindi, dapat siya,
strictly naka-fast for 12 hours. No food talaga nun. Kaso kung kagabi pa yung huling last meal nga, alas 3 na, overfast naman. Masyadong ano na yun, nasobrahan sa fasting. Okay po. Ayun po. So, iiwan nyo na po siya niyan. Overnight, dito na siya, magla-last meal pa siya mamayang gabi, mga around 9 p.m. Para tomorrow, 9 a.m., doon po namin gagawin yung procedure. Ganun na lang po. Kesa iba biyahe-biyahe nyo pa po siya ng malayo. Opo, napakalayo po kasi. Babo, may iwan ka dyan. Mamimiss kita. Isang ano lang ma, isang gabi lang ma. Na? Okay lang, Bambo? Iwan muna kita dito ng isang gabi. Sabi ni doktora, kailangan mo raw mag-fasting, na? Pero babalikan kita bukas. Okay lang sa'yo? O kung payag ka, give me 5 tayo. Give me 5. Give me 5 kami ni Bamboo. 10 ka na pa? Give me 10. Yung fine needle aspirate, yung tutusukay na sinasabi, hindi po pwede. Kasi matigas yung mass. Hindi siya fluid. Hindi siya malambot, wala kang fluid makukuha. Yung mga ganong type of mass po, kumukuha talaga ng mismong sample. And since bubuksan siya, ganun din po yun eh. Ooperahan siya eh. Kailangang operahan para makakuha ng sample. Kasi isang buong malaki siya na tumor or mass. And then yung nakuha natin na sample na yun, yun mismo yung kukunin, isa-subject for histopathology, yun yung ibabiopsy. Hindi po siya parang simple fine needle aspirate lang. Natutusukin, kukuha ng sample, hindi po. Literal na biopsy talaga nung mismong bukol. Sige po. Dito na lang. Pangalan, Bamboo the Pogi. Ayan. Sir, bali kung okay lang po sa inyo, ipapasettle po natin is yung 18,150. Yun po yung admission fee na 1.5. Yung 1.5 po, manless to sa magiging total bill ninyo. Fluid set po, ito po yung gagamitin nating swero sa kanya. CBC, 500. Professional fee, 300 po. Yung biopsy po niya, 1,200. Surgery po niya, procedure is 14,000 po. Bali, total po is 18,150. Magde-deposit po yata sila ng 15K. Bali, ang balance po ninyo, sir, is 3,150. Okay. Thank you po. Thank you, sir. Bago po siya i-surgery, papakainin po. Sige po. Ang change niyo po, 390. Turn to 390. Thank you po. Sige. Nag-miss kita bago. Na? Aga bukas. Address ba din? Kararating lang po namin dito sa Kubo. Halos mag-aalas 6 na po ng hapon. Masan abutan ko lang po ng 600 si San Markley. Bukas, sundan na kang bukas nung dumol na i-bambo na. Dala may tangkaisan, may kulungan. Diretso mo na ibali. Okay? Tara. Gutom na si Kuya Bonbon. Pinaghanda ko na po sila ng panghapunan. Bonbon. Wait lang, Samson. Takwa. Wait lang, anak. Papi ka. Dito na muna kayo kakain, no, Samson. Malakas ang ulan sa labas. Samson. Dalawa na lang.
Si Kidlat. Wait lang, Timo. Pati mo. Baba ka na dyan. Yan. Morning mga kadis. Bisitahin po natin si Bamboo the Pogi. Araw po na Miyerkules ngayon. Ito dapat ang schedule niya para tanggal yung kanyang bukol, pero tumawag bigla si doktora na pinapaano muna yung operasyon. Kakausapin muna kami dahil nga daw nagsuka si Bamboo. Papasok po muna ako. Suka niya uli. Kasi good morning po, doktora. Pangalawa na po ito. Yung sukay niya. Ay, sabi ko, hindi siya pwede dito operahan. Hindi niya kinain kahit isang piraso. Yung kagabi. Tapos sabi ko, try mo pa ulit bigyan ngayong umaga. Wala, ayaw niya talaga. Kahit po water, ayaw niya. Kaya sabi ko, kaya feeling ko nga, na-stress siya nung natulog siya dito overnight. Hello po. Hello, ma'am. Ayun po, inano na siya. May questions daw po kayo? Yes po. So, bukol pa yun, ma'am ha. As of today, nasa working diagnosis tayo. Kaya, supposedly po, this morning. Kasi nag-vomit siya this morning. And kagabi, nung around 9 p.m. dapat ang feeding time niya para eksaktong 12 hours fasting, hindi niya ginalaw yung dog food kahit onte. Pati yung water, hindi niya rin kinain. So, magdamag, yes po. Hindi ma'am, ang tawag dito, tomorrow ay ang tawag dito, naibigay na namin injectable, yung antibacterial niya, tsaka anti-inflammatory. Usually po, pag kumakain yung dog, malakas and okay siya, okay lang po na hindi siya nakaswero ng 12 hours bago surgery. So, ngayong umaga dapat siya masuswero before proceeding sa operation. Ganito yan ma'am, kasi ngayon lang naman namin alam na hindi talaga siya kakain sa ibang lugar. So ang bala kong gawin yan, papakainin muna nila sir, susubukan muna na mag-eat siya sa bahay, sa kanila, kina sir na mismo gagawin yung 12 hours fasting, and then dadalhin na lang siya mismo sa clinic on the day ng surgical operation. Para hindi na siya mag-stay overnight sa clinic, ganun po. So, kunyari, inuwi siya, tapos ibabalik siya dito, same day, operation, gagawin namin yung surgery, after surgery, nakaswero naman na siya nun, okay lang kahit hindi siya kumain, the next day, dun siya uuwi kina Sir Ruel. Hindi mo, Ruel, hindi na siya makakainin mamayang gabi sa inyo. Apo. Ang huling pagkain niya, 10 o'clock. Narinig mo yan, 10 o'clock. Apo. Kahit tubig, wala. After ng 10, wala nang kakainin, wala nang iinumin. Bambo! Bambo! Bambo daw. Iyak kanina, narinig mo? Sige po ate, naka-record po ito. Oo, sige, kawawa naman si Bambo. Iyak kanina. Sige po, pinaalam ko lang po Sige, na... tawagan, pag may tawag ka, may tanong ka, tawagan mo lang ako, no? Sige po, gabi na rin dyan po, pahinga na po kayo. Maraming salamat po sa paggabay niyo po. Okay. Okay na si Bambo. Okay na siya, tahimik na siya. Opo, tsaka po yung pinadala mo po na para kay Bamboo, maya po, kukunin po namin. Sige, bibili ka na ng bigas, no? Kumuha na po muna ako doon, pambili ng isang sako ate. Oo, para may pambigas ka rin sa mga no? Maraming salamat po. Sige na.
Okay pa. Kasabi mo? Okay. Oo, kasabi ka na ni Kuya Sandali. Asa po si Kuya Roy? Papo, magpagaling ka nuna, magpagaling ka. Bambu, sabi ni si Tito Roy. Oh, tignan mo si Tito Roy, kamukha niya si Ramon Revilla. Ang gwapo-gwapo, na? Oh. Oh, ha? Mayas. No, padala ko pamuring pera. Basta itang dating gawin. Sa limong tang conflict. Opo kaya, itapong kalapala po dati. Kung tagagawa mo dati, yung pilan lang ang itong pakanan mo conflict. Sinabi ko kayo to, Maka-record Jimmy Kuya. oo, sinabi ko wali kaya wali tang ato to conflict every 3 days. Sumawala naman yung conflict yung tropa pips. Alam mo sa Bambu, pares kayong pogi, na? Si Kuya Roy, nung kabataan na niya, kamukhang-kamukha. Dinaig pa niya si Ramon Revilla. Oh. O, sige Kuya Roy. Pagsabihin niya po sa din doktor na. Okay. Sa ate yung doktora, lamin ko na yung doktora. Ali mo na ako. At yan, lamin kaya ako manapiling ko. Ika talaga. May paparating na naman pong bagyo. Lumabas po muna kami ni Mrs. Nagpatulong ako sa kanya. Pupunta kami dun sa may dating pinupuntahan po namin kung saan ko pinapagamot si Popoy Gigulo. Ayan, shoutout kay Ate Angel at kay Ate Ellen Gold Sevilla. Hanapan ko po siya ng ng parang yung sinusuot ni Teddy na pang pulis. Kasi kailangan po namin muna siyang may uwi ngayong araw sa bahay para doon na lang po siya mag-fasting. Wala po kaming dalang baka makatakas bigla kapag hinawakan ko. Kaya ito po, bibili po kami ng ng damit na lang ang itatawag ko, damit. Yung parang pampulis. Nagawa na yun sa akin. Bagay no, Bambu? Ano po? Ito po yung gamot ni Bambu. Yung turmeric po niya, sir, nakatimpla na po ito. No? 2.3 ml once a day. Mamaya 5 o'clock po siya. 2.3. Sir. Tapos itong co-amoxiclav, sir, titimplahin nyo pa to. Powder form pa po ito. Mag-a-add po kayo ng water hanggang dito sa guhit na to. Tapos shake nyo po. Yun na po yan. Bali, bibigyan nyo po siya mamayang na lang po. 6 ng gabi. 3 ml po. 3 ml na, sir. Bali, morning and evening po siya. Sleep na piola. Busog na po ang mga datropa pips natin, mga kadish. Maraming salamat po sa panonood. Mag-update lang po ako saglit bago ako mag-biyaya. Unang-una po, siyempre ay nagpapasalamat po ako ng labis kay Lord sa mga tao na ginamit po niyang instrumento upang ipaabot ang mga tulong na kailangan po ni Bambu Dapogi. Maraming salamat po kay Ma'am Godiva More, kay Ma'am Marilo Celo Agpalo, kay Ma'am Let Alayon na unang gumabay sa lakad po namin pagpunta ng vet ni Bambu. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinundan po ngayon sa pangalawang pagbabalik po namin ni Bambu ay nakatanggap naman po tayo ng mga tulong sa ating mga kabalen sa iba't ibang bansa. From Toronto, nakatanggap po tayo ng 5,000 pesos para kay Bambu. Galing po kay Ate Sela Nepomuceno. Maraming salamat po sa tulong para kay Bambu. Sinundan po ni Ma'am
Arlie, kay Lady, kay Ursa from Minnesota, USA. Kamukha po sila ni Bamboo Dapogi na may mga 4 na paa na nanonood din po sa journey ni Bamboo at pinaabot po nila ang kanilang tulong para sa kanyang gamutan. Maraming salamat po sa inyong tatlo. Lady, Ursa, and Arlie. Mabuhay kayo sana ng matagal. At nakatanggap po tayo another 2,000 pesos ulit kay Ma'am Let Alayon. Maraming salamat po for kay Bamboo. At sinundan po naman ni Ma'am Jancy from Japan. Nagpaabot po ng 2,000 pesos para kay Bamboo. At sinundan naman po, alam ko na kilala nyo na sila, sa pamilyang Musni. Nagpaabot po ng another 5,500 pesos para kay Bamboo, mula kay Kuya Roy, Ate Gemma, at kay TJ Pogi. Maraming salamat po sa inyo, Kuya, Ate, TJ. At lastly, sinundan naman po mga kabis from USA sa mag-asawa po na Mr. and Mrs. Tolentino. Maraming salamat po Ate Sok and Kuya Bong sa pinaabot po ninyong pangpa-opera kay Bamboo Dapogi. Tumanggap po tayo mula sa kanila ng 18,200 pesos po. Napakalaking tulong po ng mga binigay nyo kay Bamboo Dapogi. Kung di po ako nagkakamali mga kadis, hindi po perfecto ang aking total. Wala po akong ballpen ngayon at papel. Nasa 38,200 pesos po ang nalikom po natin na budget ni Bamboo sa kanyang gamutan. At ang lumabas naman po na pera sa 2 araw sa pagbalik po namin, then kinabukasan bumalik po kami ulit. Ang total po na lumabas na pera ay 16,800 pesos po. Bali, ang mga ito ay yung pamasahe 700 pesos para sa kolong-kolong, at 15K para sa down payment sa operasyon, at another 200 pesos po kasi bumalik kami tricycle, pero hindi na namin kasama si Markley kasi nga po hindi po natuloy yung operasyon ni Bamboo. So nag-tricycle po kami, kaya po nakagastos po kami ng pamasahe na 200 pesos. Naglabas din po ako ng another 500 pesos para dun sa pinabibili naman po ni Ate Sok na pangsapin ni Bamboo kapag malamig ang panahon. 250 pesos po yun. Ay, tinamaan ng pusa. Sorry po. 250 pesos din po sa binili kong lona na ginamit po namin sa pagdadala kay Bamboo sa vet. Dahil po umuulan, kailangan po ni Bamboo na makabiyahe ng hindi po siya nababasa. Napakalaking tulong po nun. Nagkakalaga po yun ng 250 pesos. Ang biyahe po natin kasi dito hindi masyadong madali at medyo may kalayuan, kaya medyo pahirapan po kapag ganito ang sitwasyon, kapag may dinadala po tayong may mga kabady po tayo na may karamdaman. At ano pa ba yung nagastos? So ayun, ang total po noon, kung may pagkakamali man po sa ating mga nabanggit, kukunin ko na lang po sa editing
kung ito total ko po ay kung i-less ko po ang 16.8 sa 38,200 ay ang total 21,400 pesos po. At kung idaragdag ko ang hawak ko pa na pera before sa nasobra nung unang lakad po namin ay 2,900 pesos pa po yun, pero nabawasan na po ng 800 pesos dahil bumili po ako ng pangulam ni Bamboo na chicken sa pang araw-araw ay 100 pesos, bali 7 days 700 pesos, at plus na biskwit para kay Bamboo kasi gusto po niya yung biskwit na halagang 100 pesos, kaya nabawasan po ng 800 pesos ang 2,900. Ang natitira po ay 2,100 na remaining dun sa pinaabot na tulong sa unang lakad. Bali, kung idaragdag ko po ngayon sa kasalukuyan na pera ni Bamboo na 21,400 ay magiging 23,500 pesos po. Ayan. Bale, may mga nireseta po si doktora sa pangatlong balik po namin doon na mga gamot at pinauwi muna si Bamboo, at sa kasalukuyan ngayon ay nasa bahay po siya. At para hindi may stress, doon na muna pina-stay sa may Santa Cruz si Bamboo. Kasi po nung iniwan po namin ng isang gabi doon, hindi po siya kumain at nagsuka. Yun din po ang mga isa sa dahilan kung bakit hindi po natuloy ang operasyon ni Bamboo. Sa ngayon, nandun po siya ngayon sa bahay. Bukas ang balik po namin maaga. Umihingi pa rin po ako sa inyo ng dasal para kay Bamboo na maging matagumpay po ang operasyon. Nawa loobin po ni God na gumaling po si Bamboo. Anyway, mga kadis, hanggang dito na lamang po muna ang ating update para kay Bamboo. Mag-update na lang po ako sa next video. Bibiyahin na rin po ako at medyo nakakaramdam na rin po ako ng pagka-antok. Medyo pagod na rin po ako. At pasensya na rin po kayo kung wala po akong maitutulong na pera sa ngayon sa kasalukuyan kay Bamboo. Ang tanging maitutulong ko lang po ay yung aking katawan na gabayan siya at iparamdam na hindi po siya nag-iisa sa kanyang laban. Sana po maintindihan nyo. Pansamantala, puputulin ko na po ang video na ito. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sana maging ligtas po kayo palagi. At siyempre, maraming salamat din po sa ating mga solid na taga-suporta mula noon hanggang ngayon. Sa pag hindi po ninyo pag-skip ng ads ay napakalaking tulong po nun. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang dito na lamang po muna. Kung meron man po akong nakalimutan na pasalamatan, umihingi po ako ng pasensya. Maraming salamat ulit and God bless po. Diyan na po ako mga karis. Pinabutan pa tayo ng ulan. Sobrang dilim dito po sa palabas. Nilagyan ko ng plastic yung aking bag. Baka mabasa po yung mga gamit. Kaya hindi ko po minsan nasasama si Teddy. Kasi kawawa po siya kapag nababasa. At delikado kapag nagbibiyay kami ng umuulan. Ayan po. Maraming salamat po. Maaga na lang po akong pupunta kay Bamboo Tapogi bukas. Bale, alas 10 po ng umaga ang operasyon po niya. Pag-pray na lang po natin na sana malampasan po ni Bamboo.
Ayan po mga kadis, nandito na po ako sa may SCTEX at namatayan po tayo ng motor. Sumabay pa. Siguro nilamigan. Try ko muna pong painitin, biglang namatay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at makakauwi rin po ako ng ligtas.